Maraming kantang sumikat sa buong mundo, mga himig na lagi nating sinasabayan dito. Mula OPM hanggang internasyonal na tugtugan, kasama sa alaala ng bawat henerasyon. May mga kantang pampasaya at pampakilig, may mga awiting nagbibigay lakas sa dibdib. Paulit-ulit nating inaawit ng buong sigla, pero minsan di natin alam kung saan nagsimula. Sino kaya ang inspirasyon? Anong kwento ang naging dahilan? Bakit naisulat ang bawat taludtod? At bakit tumimo sa puso ng panahon? Tara na't ating alamin ang lihim na gustong sabihin sa bawat kantang ating naririnig. May kwentong nakatago sa likod ng himig. Hindi lang ito basta musika, may kasaysayan at may alaala, mga awiting minahal ng sambayanan, may pinagmulan. What a wonderful world. Isang awit ng pag-asa sa gitna ng magulong mundo. So, magandang araw sa inyong lahat, magandang hapon. Meron lang isang tanong. Kung titingnan mo ang mundo ngayon, may digmaan, mga krimen, kalamidad, mga kahirapan at maraming taong nababalot ng takot sa ngayong panahon. Ano kaya ang magaging pamagat ng isang kanta tungkol sa ating panahon? May naisip po ba kayo? Marahil marami magsasabing, what a broken world. Okay naman, what a troubled world. Pero alam niyo ba na 50 years ago, 50 years na ang nakalilipas sa gitna rin ng isang magulong panahon, may isang awit na isinilang na may kakaibang pamagat. So yun ang ating pag-aaralan sa oras na ito. But dahil dyan sa ganyan, kakantahin ko po itong kantang ito. I see trees of green, red roses too. I said them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think
to myself, what a wonderful world. Oh yes. Ang tanong, paano nagiging wonderful ang mundong ito kung napakaraming problema noon? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Noong 1967, inilabas ni Louis Armstrong ang kantang What a Wonderful World. Ang panahong yun ay puno ng kaguluhan, may digmaan sa Vietnam, may matinding tensyon sa lipunan, at laganap ang diskriminasyon at pagkakahati ng mga tao. Parang ganito rin ang nangyayari sa ngayon. Ang sinasabi ng iba ay talagang pasama na ng pasama ang mundo. Sa gitna ng lahat ng iyon, pinili ng mga sumulat ang kanta na itoon ang pansin hindi sa kadiliman, kundi sa mga bagay na nagbibigay ng pag-asa. Pakinggan natin ilan sa mga mensahe ng awit. I see trees of green, red roses too. Napakasimple ng mga salitang ito. Hindi sila tungkol sa kayamanan o kapangyarihan. Tungkol sila sa mga punong kahoy, mga bulaklak, ulap at bughaw ng kalangitan. So ipinapaalala nito na kung minsan sobrang nakatutok tayo sa ating mga problema. Kaya hindi natin mapansin ang mga pagpapalang nasa paligid natin. Pagkatapos ay sinabi niya, I see friends shaking hands. They're really saying, I love you. Napakagandang paalala nito na ang pagmamahal ay hindi laging ipinapakita sa malalaking bagay. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng pagbati, isang pakikinig, isang yakap, o isang kabutihang loob. At marahil isa sa pinakamagandang bahagi ng kantang ito ay, I hear babies cry. I watch them grow. Sa bawat batang lumalaki, may pag-asa. May sumusunod na henerasyon. May kinabukasan. Ngunit bilang mga Kristiyano, may isa pa tayong mas malalim na pananaw patungkol sa nangyayari sa ngayon. Totoo bang may wonderful world ang mundo? Ang sagot ay oo at hindi rin. Oo dahil ang mundo ay nilikha ng Diyos. Sinasabi ng awit 19:1, The heavens declare the glory of God, and firmament shows His handiwork. Kapag nakikita natin ang mga bundok, dagat, bituin, puno at bawat himala ng kalikasan, para tayong nakakakita ng perma ng dakilang manlilikha. Ngunit hindi rin, sapagkat ang mundong ito ay naapektuhan ng kasalanan. Sinasabi ng Romans chapter 8 na ang buong sansalikha o sannilikha ay dumaraing. Kaya may sakit, may kamatayan, may luha at may paghihirap. Kaya ang kagandahang nakikita natin ngayon ay tila isang sulyap lamang ng orihinal na disenyo ng Diyos. At dito lalong gumaganda ang mensahe ng Biblia. Hindi lamang tayo tinuturuan ng Diyos na humanga sa kanyang nilikha. Inaanyahan din tayong kilalanin ang may lalang, ang Creator, na ang resulta ay creation. Darating ang araw ayon sa Apocalypse 21 na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng pagdurusa. Iyon ang tunay na wonderful world na ipinangako ng Diyos sa mga taong sumasampalataya kay Jesucristo. Kaya habang narito pa tayo sa mundong ito, matuto tayong magpasalamat. Kapag nakita mo ang pagsikat ng araw, purihin ang Diyos. Kapag narinig mo ang tawanan ng isang bata, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag nakita mong may kabutihan pa rin ginagawa ang mga tao, alalahanin mong
gumagawa pa rin ang Diyos sa mundong ito. Ngunit higit sa lahat, huwag kang tumigil sa paghahanap sa Kanya. Sapagkat ang pinakamagandang bahagi ng sanlilikha ay hindi ang mga bundok, hindi ang mga bituin, at hindi ang mga bulaklak. Ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa sangkatauhan ay ang Kanyang anak na si Jesucristo. Kung wala si Kristo sa ating buhay, ang kagandahan ng mundo ay pansamantala lamang. Ngunit kung kasama mo si Kristo, may pag-asa kang makakasama. Siya sa isang mundong tunay na magiging perpekto magpakailanman. So, ipinapaalala sa atin na oo, magandang ang ating kinalalagyan. Pero sa kabilang dako, mayroon ding nangyayaring kahirapan. Kaya wala tayong inaasahan kundi ang isang magandang perpekto na mangyayari sa darating pang panahon. At yan ay mangyayari lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung tayo ay magkaroon lamang tayo ng pakikipag-ugnayan sa Kanya, na magkaroon tayo ng pag-asa para sa Kanya at sumampalataya para sa Kanya. What a wonderful world. Napakaganda. Sana ang mangyari habang ang mundong ito ay pahirap na ng pahirap, ang gagawin natin bilang mga Kristiyano ay maging bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sapagkat ang mga taong makarinig ng mabuting balita ay magiging dahilan upang sa darating na panahon, sa Kanyang muling pagbabalik, sa panahon ng rapture, doon natin mararanasan ang tunay na napakagandang kalagayan dahil sa kay Jesucristo. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. At kung mayroon tayong mungkay kung anong kanta ang gusto nating suriin sa darating na panahon at darating na araw, mula sa kasaysayan hanggang sa mensahe nito sa liwanag ng Biblia, ilagay lamang ito sa comment section. Pagpalain kayo ng Diyos at lagi nating alalahanin ang kagandahan ng sanlilikha ay dapat magturo sa atin na sambahin ang may lalang. Purihin ng Diyos at maraming salamat.